ng Bagyong Pablo, patuloy ang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard sa 3 crew members ng 2 barko na lumubog sa Siquijor sa kasagsagan ng bagyo. 2 sa mga ito ay mula sa MV Delta 1 na lumubog malapit sa Sabang Island, habang ang isa naman ay galing sa MV Euro 3 na lumubog naman sa munisipalidad ng Maria. Nagbabalik si Noel Perfecto. Ang 2 sasakyang pandagat ay lumubog matapos na mahagupit ang mga ito ng malalaking alon ng bagyong si Pablo. Ang ikatlong sasakyang pandagat na lumubog ay ang MV Micamata sa puerto mismo ng Consuelo, San Francisco, Camotes Island ng Cebu Province. May lulan na 18 crew at 83 mga pasahero. Lahat sila ay nakaligtas. Patuloy po yung search and rescue operations. Saan ng mga nawawala pa po? Ano po? Totoo yan. Pati doon sa isang rin, yung isang crew ng MV Euro 3 na naka-anchor na drag yung kanyang anchor at nasadsad siya. Merong isang crew kasi na nakatalon na pinaghahanapan natin hanggang sa ngayon. Bagamat humina ng bagyong Pablo papalapit ng Palawan Island, hindi naman tumitigil ang Coast Guard sa pagbibigay alalay sa lahat ng mga mangangailangan ng tulong ng ahensya. Bumaba na rin ang dami ng mga stranded passengers mula sa bilang na 6,000 mahigit. Ito'y naging 4,000 na lamang. Hindi ho kayo titigil nga sa pagbabantay dito sa superstorm na tinatawag nila. Ay oo, tuloy-tuloy tayo dyan dahil ang instruction nga ni Secretary Abaya, kailangan 24 hours na inaalam natin kung anong kaganapan sa iba't ibang lugar para yung Coast Guard natin makatulong sa PDRRMC, doon sa local government. Okay. Samantala, 3 rehiyon naman ang naitala ng DPWH na sobrang nasalanta ng bagyong si Pablo. Ang mga ito ay Compostela Valley, Surigao del Sur at ang Davao Oriental. Maliban sa mga nasirang pangunahing lansangan sa mga rehiyon, 2 tulay, isa ang Bagyabaw Bridge sa Talakag, Bukidnon at ang Governor Teodoro Palanca Hill Bridge sa municipality ng Caraga, Davao Oriental ang nasira dulot ng malalakas na tubig baha ng bagyong si Pablo. Ayon kay DPWH for Operations, Undersecretary Romeo Momo, aabutin ng 150 milyong pisong halaga ng pagkukumpuni ng mga ito. Sa Cagayan de Oro, mayroong isang tulay na nasira, yung Ugyaban Bridge. Totally was out ito. Total cost to restore, estimated cost namin, mga 60 million. And then, dito naman sa Davao Oriental, sa Municipality of Caraga, mayroon doon isang tulay, yung Governor Teodoro Palma Hill Bridge, was out ang 5 spans, no? Spans siguro nasa mga 65 to 70 linear meters. Pero the total width ng ilog na ito is nasa mga 260 linear meters. Agad namang pinasisilip ng adwana ang mga nasamsam ng mga kontrabando o commodities na nasa kote nito para sa mabilisang paglipat sa DSWD bilang pagtulong sa mga naapektuhan ng bagyong si Pablo. Ayon kay Chief Investigation Fernandino Tuazon ng Bureau of Customs, kanilang tinitingnan ng mga ukay-ukay o used clothing materials at foodstuff na okay pa for human consumption. I suggested to OCOM to call the collectors of MICP and the Port of Manila kasi they are the ones who are in charge of those forfeited commodities that could be donated to the calamity victims through the DSWD. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.